account, at pag gusto mo silang nawawala sila. So may ginagawa talaga ang mga zatanas. 'Di ba? Hi, Dangski. Oh, yung nagkumpas, baka yan ang dahilan kaya naging malnourished ang lechon. Ay, nakatama yung lechon. Napanood mo talaga yung vlog ko, Dangski, di ba? O, nabanggit ko nga, nag-comment ako yung lechon malnourished. Yes, Dangski, yung ano mo, yung grupo mo, alam mo, may mga nag-commit sa amin, 2 bus. Yung isa, nag-commit sa amin, 60 to 100 people. Alam nyo, ang mga pumuno ng venue nung nakaraan, birthday ni Inday, hindi lang po tao, mga taga Netherlands. Actually, ang daming taga UK, Germany, France, basta lahat kayo, kaya lahat kayo importante palangga. Lahat, kahit isa lang, kahit kayo just an ordinary supporter, lahat kayo ay importante. Yun ang gusto naming legacy o leadership na ipapamalas dito ni Spokes Harry. Kasi lahat ng mga ginagawa natin dito, ang magre-represent dito ay ang Pangulong Duterte. Nire-represent natin ang Pangulong Duterte, hindi kami dito. So kaya talagang kailangan natin bantayan yung mga lechon, sabi ni Palangga. Huwag magpapabudol sa lechon. Okay, malinaw na ba sa inyo ang lahat na hindi mapapalabas ni Amy Marcos si Pangulong Duterte? So kung ano man ang naririnig ninyo mga bidabidahan na si Amy ang savior, fake news yan. 'Di ba? Ignore, wag po kayo basta magpapaniwala. Yung mga nagre-react na akala mo alam kung ano mga pangyayari dito, yan ay isang pagpapanggap at paggagamit sa pag ginagamit ang mga Duterte na akala mo naman super close sa mga buwaka ng ina. Hindi naman naging politikong magagaling yung mga Duterte, 'di ba? Kung kung sila ay nagpapaniwala lang diyan sa mga nanggagamit sa kanila. Ako, for sure may mga naririnig, may nakakapanood sa akin na mga kakilala nila VP Inday Sara. Ako sinasabi ko talaga na I'm supporting them kasi nasa tama sila. But bilang isang independent na supporters, wala akong pakialam kung like kaibigan nila, 'di ba? O kung sino man, naboboljakin natin. Hindi ako tipong gano'n na, ay kaibigan to ni Inday Sara, baka hindi na ako pansinin ni Inday or what, kasi binobolja ko si Amy. Hindi kami gano'n. 'Di ba? Kasi ang alam ko naman na hindi gano'n ang mga Duterte, may freedom ka. Para boljakin mo kung sinong gusto mo, whether kaibigan nila, gusto nga ni PRD yung mga ganyan eh. 'Di ba? I think so. 'Di ba? Gusto ni PRD yung mga ganyan. So hindi po pwede tayo dito, mga kababayan, na i-suppress lang o may nagkumpas lang dyan sa Pilipinas na mga buwaka ng ina. Pero ako naniniwala ko, in fairness doon sa mga nag-XX, ayun ay napag-utusan lang. Oo, na-empower lang yon, whatever. So kasi yung mga yon, in fairness sa kanila, mga volunteers sila. Kasi hindi ko talaga nakita yun noon. Mga volunteer kasi yun, mga taga rito. So hindi naman ako, I have nothing against with these people, ano. Ang gusto lang namin alamin, ang ugat, sino ang kumumpas. Kasi sinabi na ng na Office of the Vice President, wala namang silang ganong instruction. So sino yon? Kaya kailangan malaman natin kasi baka ngayon pa lang, sinasabotahin na ang ating pakikipaglaban. So hindi po pwede yun, mga palangga. Kailangan natin jutulin ang ulo ng jahas, di ba? Hindi dapat ganun pa lang, ilabas na natin kung sino yon. Kasi tignan mo yung ginagawa ngayon. Ayaw nilang tigilan si Harry, ayaw nilang tigilan si Inday Sara, ayaw nilang tigilan si Maharlika. Tapos meron pang makakapasok dito na isusuppress tayo. At ito mga napag-utusan, mga wala namang kanalaman yan, mga yan. They're just volunteer. I just don't know because I don't know them personally. Okay? Marami kasing gumagamit ng pangalan ng Duterte. Matagal na yan. Na ito kakilala ko. Magpicture lang kay Inday, gagamitin nila. Ito, close kami ni Vice President. Ay, ako nga pala yung ganito ni ganyan. Ako nga pala yung dating ni PRD. Ako nga pala ganon. Diba? Ako ba, ginamit ko to mga Duterte? Hindi ako ganon.
Tsaka wala naman akong ganong dramatization sa inyo. Kaya mag-ingat kayo palangga. Ang dami talagang gumagamit. Sa totoo lang, you know, ako'y epal-epal lang, nandoon sa tent, dapat nag-drama-drama ako. Sige, kunan nga ako, mag-ano, emote-emote kay Inday para gamitin ko, ganun-ganon. Hindi ganyan ang intention namin. Wala kaming eksena na kung ma-recognize or hindi. Kasi in the first place, wala namang nag-utos sa amin eh. Nasuportahan sila. Wala rin naman nag-utos sa akin. Nasuportahan ko yung mga bangag. Kaya the moment na nakita natin ang mga bangag ay bangag, binolja ka agad natin. So, ganun yung laban. Hindi yung buisit. Diba? But we will change that. We will make it better yung mga ginawa, yung mga pambabastos. At saka kayo dito, lahat kayo, I'm addressing all of you guys. Pag may lumapit sa inyong kapwa Pilipino dito, lalo na dito sa Dahig, tratuhin nyo ng tama. Magtanong lang sa inyo. Ngayon, may naririnig na naman ako na, Miss Maharlika, you know, actually kasi ako, pag may sorry, hindi ko man kayo matawagan lahat. Binibigay ko yung number ko sa random na na tao. Nakita nyo yun doon. Binibigay ko, wala akong pakalam. Kunin yung number ko. Di ba? Mag-text kayo sa akin, mag-chika kayo, wala. As pag may time ako, kahit CR ako, tatawagan ko nga si ganito. Uy, sabi kong ganun. Palangga, di ba ikaw yung taga-ganito, taga-ganyan? Tuwang-tuwa, ayun ako, Miss Marlica. Grabe yung iba, hindi ako tinatawagan, ganyan. Pero ikaw talaga, tumawag, isang ordinaryo lang ako. Sabi ko, my God, you guys, lahat kayo importante. So, wala tayo dapat, dahil nauna tayo dito sa ganito, walang ganun. Kung gusto nyo ng paunahan, kung sino unang nagbidabidahan or, di ba? Mas nauna si Spokes, politiko yun eh. Oh, walang ganun. Tapos aawayin nyo pa yung kaibigan ko. Walang ganyan. Si-censor nyo. Nakita ko kasi yung video, kaya hindi ako makamove on dun eh. Sa totoo lang. Ngayon, wala kaming galit doon sa mga, ako lang personal na galit doon sa nag-XX talaga as in. Kaso lang, kailangan namin malaman kung sino ang nag-utos. Sino yung taong yon? Putang ina ka kung sino ka man. Huwag kang umarte. Sino ka man? Hindi ko pa kasi kilala eh. O huwag kang umarte na kamag-anak ka o pamilya ka ng Duterte. Dahil ang pamilya mismo, walang ganyang instruction. Walang ganyan. Huwag kang magpahuli sa akin, huhubaran kita dito. I'm serious. Siguraduhin mo lang na hindi namin malaman yan. Huhubaran kita ng bonggang-bongga sa harap ng kamera. Kung may mission ka, okay? Kasi akala namin move on na kami ni Harry. Okay na yan, mga bata lang yan, napag-utusan lang. So may instruction. Sino ka? Sino ang nasa likod mo? We're here. Para sa isang pamilya, para sa Pilipino. Bakit ka may kumpas na ganyan? Siguraduhin mo lang, jutang ginina ka ngayon. This is not about para magwatak-watak tayo. Hindi ko hayaan na yung sino man yung taong yan, naguguluhin mo ang pamilya ng mga Duterte, ang mga supporters na naghirap, nagbabayad ng pamasahe, nagbabaon ng paksiw, guguluhin mo, hindi kita papayagan. Kahit hindi ko na kailangan magpaalam kay Inday, and ever since hindi man ako nagpapaalam sa kanila kung sinong gusto kong bodyakin. Pero hindi ko hayaang sirain mo ang pinaghirapan ng mga OFW. Kahit what? Whoever you are. O ikaw man ay taga dito, taga Europa, hindi namin kayo papayagan na babastusin ninyo ang mga taong nagbuwis ng pawis ng pera para ipamalas, ipakita ang suporta kay Pangulong Duterte. Tumaya na rin ako dito eh. Tumaya na tayong lahat. Dahil baka ikaw wala kang death threat, ako meron. Baka ikaw wala kang panakot na ni Torre na ipadukot o ipa-extradite katulad ni Harry. Pero sino ka para mag-control sa amin? For Duterte ka ba? O may taong nasa likod mo? Kasi hindi, putang ina. Ako pa ba, mga palangga, na matakot sa kahit kanino mang ito? Buhay na. Ngayon pa ba ako matatakot? Ilang kaso binato nila sa akin? Ikaw pa?
I'm serious. You know who you are siguro. In fairness ako totoo, alam mo yung, hindi ko na lang papangalanan, yung mga volunteers dito, they're nice to me. Sabi nga ni Anton, no, kahapon, ito nag-usap-usap ka, I'm just being straightforward. Wala akong galit doon kahit yung mga nag-XX na batang yun. Bata, actually, she was very nice to me, no? Hindi ko naman siya kilala, hindi ko nga matandaan yung mga pangalan nila sa dami ninyo. Sabi ko nga doon kay Anton na SMNI, alam nyo, ang babait naman ng mga palangga ko dito. Wala naman something, diba? They're okay naman. Pero hindi ko lang maisip sino yung taong yon. Ang sabi ni Anton ng SMNI, Anton, palangga, shout out. Sabi niya, palangga, mabait naman talaga din lahat sila. Ayun na nga. Kaya sabi ko, may alam ka ba kung sinong pumumpas? Wala naman siyang alam. Pero sa totoo lang, hindi ko papayagan na bababuyin nila yung pinaghirapan ng mga OFW na pinapakitang suporta dito. Kahit isang tao man yan, 2 tao man yan, 3 tao. Ako nga kahit lumalapang doon, kahit may manti-mantika pa, you know, ang mga palangga, palangga, magpa-video naman tayo, magganito naman ganyo. Sige, go tayo. Wala tayong mga primadona, di man tayo artista, di ba? Lahat naman tayo doon, volunteers. Pero sisirain nyo si Harry? Narinig niyo ba pronouncement ni Vice President Sara? Na si Harry ay pinipersecute, kinahunting dahil sa suporta niya. Tapos Sara, alam mo sa akin, sabi ko nga sa inyo, yung ginawa nila na, you know, premeditated pag-censor, hindi ako nasaktan doon. Ako, wala naman sa akin talaga. Yung hindi ka pagsalitain ng mga bangag-bangag. Respeto kasi marunong ako sumunod sa rules. That's not my event. Then, bakit ako hindi susunod? Kumbaga, bisita lang naman tayo dito. Pero this time, we have to give credit sa ating mga kababayan. Yung lahat po yan, kahit taga saan kayo, Paris, Germany, Belgium, Italy, lahat kayo mahalaga sa akin, sa amin lahat. Kasi may bilang kayo nag-absent sa trabaho, di ba? Nag-double job para pagdating ng Saturday, Sunday, pwede mag-day off. I know how expensive yung kinikita nyo. Sabi nyo ng minimum daw dito. Yung mga housekeeping na trabaho, 17.50 to 18 euro. Ang laki nun. Kahit 100 euro yun, absent ka, mamamasay ka pa, tapos ngayon, babastusin ka lang pagdating dito. Well, sa amin ni Spokes Roque, hindi namin kayong hayaang bastusin ng mga nagbibida-bidahang hindi pamilya, tsaka hindi pamilya ng, hindi pamilya o hindi connected sa Pangulong Duterte or sa pamilyang Duterte. Kasi alam ko, hindi papayag si PRRD ng ganyan na ginagawa sa kanyang mga supporters. Masaya nga yung ating tatay. Nagtatanong nga, andyan pa ba sila? Kaya ayoko pong maputol yon na gagawa ng eksena itong utusan na ito para sirain yung inyong momentum, yung inyong pagmamahal. Wala pong kinalaman ang pamilya Duterte dito. Kaya wag po kayong pumayag na maapektuhan kayo dahil sa mga iilang tao. We're here na ayusin. Sinabi ko kay Harry, ano ba yan? I don't have time, sa totoo lang. Sa dami-dami ko na-expresso sa buhay, sabi ko, ayoko ng mga ganyan-ganyan spokes. Gusto ko, alam mo sa totoo, gusto ko na mag-enjoy itong June 15. Alam mo, ang plano ko talaga, sabi ko, after birthday ni Vice President, pakita lang tayo ng support, I will travel Europe. Ang dami kong pangarap nung umalis ako ng Amerika. Oo, apat kami dito from LA. Sabi ko, pupunta tayo magta-travel tayo, balik tayo ng Paris, UK. Gusto ko lahat ikutin. Pero syempre, ang dami nag-invite and I really appreciate it. Kahit paksiw lang yan, o ano man yung, paksiw o adobo, masaya na kami doon. At thank you kay Hazel Cosina. So, talagang grabe. Ang laban po natin, patindi ng patindi. Exciting nga, lahat tayo ginigipit. So wag tayong paapekto at hindi natin hahayaan na guguluhin tayo, mga palangga. Kasi ang tinatarget nila ngayon, wala namang bagong balita sa Pilipinas 'Di ba? It's all about what? Tignan nyo sa ito, mga headline. Yung AIDA daw, grabe, 500% na tumataas. Nakakatakot naman ito.
nangunguna sa mga tinamaan ng AIDA. Alam nyo na kung anong ibig ko sabihin. Ayon sa DOH, mga palangga, ito yung mga balita na napakalungkot sa ating mga kabataan. Ano sabi dito? Mula noong 2006, from 2002, noong 2006 kumpara daw noong 2002-2005, mas marami ang nagka-AIDA sa edad na 35 to 49. Alam mo kasi ang problema kasi sa Pilipinas, ito ganito Total, yung iba sa inyo nagpapaka-western, protektahan ninyo kung gusto nyo talaga, nangangati talaga ang mga kipay ninyo or pototoy, protektahan nyo yung sarili ninyo. Huwag nyo na idama yung partner ninyo. Kasi mag-extracurricular kayo, tapos ganyan, wala na tayong, tsaka wala kayong what do you call it, support sa government na makukuha. Lalo na kung magkasakit kayo, tinanggalan na nga ng budget ang PhilHealth. Di ba? Kaya nga imbis na sana wag itong tutukan itong impeachment kay Inday Sara, yung budget, alam nyo yung perang gagastusin nila sa impeachment pag natuluyan, ilang milyon yan na dapat ilagay yan sa healthcare, ilagay yan sa pangangailangan ng taong bayan. At I hope nga hindi matuloy dahil kung ipupush nila yan, ilang milyon ang ibabayad dyan sa mga senadong magboboto against kay Inday Sara. Nakita nyo yan sa corona impeachment na binayaran, okay, ng Aquino administration, 'di ba? Ang what? Ang mga nag-convict kay Justice Corona. What else? Ano pang bago ngayon sa Pilipinas? 'Di ba? Itong kanilang mass resignation, Mass resignation. Sabi nga ni Baste, 'di ba? Talagang ang tina-target doon is si Guevara, Solgen Guevara. Wala namang ibang balita mga palangga sa Pilipinas, kundi ang mga dilawan at pulahan ay sanib puwersa. Ito si Dilimang mahilig sa saba, ano ginagawa? Binupunti rin daw niya ito si Escudero, si Quezon. Escudero, gumawa ka naman ng tama sa buhay mo. Okay? Sana gumawa ka ng tama at tapusin na yung impeachment na yan. Huwag yun nang ituloy yan. Yung perang gagasusin nyo, ibuhos yun na lang dito dun sa mga may AIDA nating mga palangga na mga biktima o iba pang mga may sakit. Wala nang ibang balita, puro ganyan. Puro inday. Puro what? Inday, hari. Buti nga wala na ako dito sa Hindi na ako pinag-uusapan ni NBI director. I don't know, 'di ba? Dahil yan din ay papadukot din nila ako sa Amerika. Ang sabi diyan kapag puno na ang salop, dapat na raw kalusin. Hindi daw ako pasisiguro kahit nasa Amerika ako, hindi ako ligtas. So ngayon, ano pa? Wala nang anong news. Sige nga, magbasa tayo. Anong bagong balita? At dito po sa mga palangga ko, can you comment? Ano yung experience ninyo nung kayo ay pumunta dito? Experience nyo para naman maitama namin, makabawi naman kami sa inyo. Right? Okay, si Joy at saka si Chino. Chino, how are you? Ano bang gusto nyong gawin natin? Ano daw? Sabi ni Hearty, Oy Hearty Maring, nandito ka pala. Ba't di ka pumunta dito? May bulalo kami. Punta ka dito, tara na. Invited naman kayo lahat. Lahat. Lahat kayo invited. Wala kami pong pinakampihan dito. Kasi ayoko na may kampi-kampi dahil Diyos ko po. Lahat kayo mahalaga sa akin. Si ganito, si ganyan. Lahat kayo importante. Okay? Punta ka dito, magkain tayo. Lahat tayo. May bulalo. Tingnan mo pala nga yung bulalo. Baka wala nang sabaw. Ubus na. Okay? Ano sabi? Pinipilit. Sabi ni MB, pinipilit man ngumiti ni VP, dama ko ang bigay, hirap at pagpapunta-punta lang ka dito sa dahig, sa totoo lang, nakakapagod. Tapos buti sana kung si Vice President Sara, walang ginagawa. Vice President yan. Tapos may mga anak pa, may pamilya pang inaalagaan. Ang dami din mga problemang nakakarating sa kanila. Di ba? Ito pala, buti naalala ko. Tayo po na mga supporters, eto huwag tayong humingi ng anything sa
akin lang to. I don't know how do you hindi ko alam sa ibang mga supporters, pero kasi ako sabi ko kay Spokes dito sa event natin, ayoko na nanghihingi ng pabor kaila Vice President Sara na baka pwedeng ganito, pwedeng ganyan. No, kasi kusa to eh. Kasi nung sinuportahan po namin si Marcos Jr., si Bangag sa California, ni piso hindi ako nanghingi dyan. Kahit kausap ko si Lisa Tanas, ni piso wala akong hininging pabor dyan. So definitely, dito sa pagsuporta natin kay PRD, even before suporta naman si PRD, ayoko yung kasi po, BP, kasi ganito, kasi ganyan, kasi ganito, ganon. Huwag tayong humingi ng pabor sa kanila. Kung ano ang kaya nating ibigay na pakagkita ng support, gawin natin. Pagtulungan natin. Kami nagtulong-tulungan lang kami eh. Kasi nakakahiya yun. Kasi baka isipin, di ba, na, uy, kaya sinusuporta kasi hingi sila ng pabor. No, we don't need pabor. Iraraos natin tong Independence Day natin. Whether 5 lang tayo, 10 lang tayo, 100 lang tayo, iraraos natin to. Maring, kumusta ka na? Si Kim, bakit wala pa kayo? 12:00 na. Sabagay, di pa ako naliligo. Nakapajama pa ako. Alright, pumunta na kayo dito ha. Pero ipa-finalize natin, ipopost natin sa vlog ni Spokes Harry at saka sa akin at sa iba pa. Ano daw? Palangga, tandem kayo ni Spokes Harry. We love you. I love you to Palangga. Oo, punta na kayo dito. Lahat naman kayo welcome. Basta naman wag lang kayo mga bangag-bangag. Baka sugo ni Jaime or ni Lisa Tanas. Ano raw, ma'am, yung nasa MRT, LRT ni Bangag, about sa ticket, anong masarap? Ay, oo, Buti Sugar Rush. Yan ba yung pag bumili ka daw ng ticket, is 1 ticket, tapos 4 ang sasakay, ganyan? Nung panahon ni Pangulong Duterte, binigyan niya ng libre. Ang comment ko dyan, isang kadyotahan niya ni Bangag, nakita mo yung pamilya nila, nagsakay-sakay sila sa MRT. Bakit nila ginagawa yan? Kasi sukang-suka na yung taong bayan sa kanila. So nag-photo ops na naman. Na kunwari sila ay makamasa. Sumakay-sakay dun sa MRT. Binigyan kunyari yung pamilya, isang ticket, tapos 4 na lahat. Bakit hindi pa ilibre lahat ng Pilipino? Imbis na nakawin nila, wala nang pamasahe for kahit man lang 1 week, 2 weeks, 1 month, o isang buong taon. Right? 1 plus 3, tama. 1 plus 3. Ano daw? New comment. Okay. Sabi, tama ka nga. Kiko Dumlaw. Para may i-report sa SONA niya. Gusto niyo ba i-counter SONA ko siya? Naalala niyo, nag-counter SONA ako? I hope I have time. Ang dami kong ginagawa sa buhay. Sige, subukan natin mag-counter SONA. 1 year libre sana. Ano ba yung mga yung mga na-miss natin na mga balita? Yung mga palangga, lahat, kahit mga ibang mga nag-volunteers, bumalik kayo dito. Kami naman ni Spokes, wala kaming alam sa mga personal ninyo. Basta gusto namin targetin kung sino yung, ang target ko ngayon kung sino yung kumumpas. Sa mga volunteers, at saka wag naman kayo magpakalat ng fake news. Wala akong sinabi, may nagsabi kanina na na sinabi ko daw lahat ng mga volunteers may pakimkim. Wala naman ako sinabing ganyan. Ang sinabi ko lang, sino yung bumili ng lechon? Baka lang naman napakimkiman. Di ba? Ngayon, di ba ako natatakot palangga kahit sino kayo, okay? Sa totoo lang tayo. Kahit naman nasa teritoryo niyo ko, di ba? Hindi naman ako nananapak, hindi naman ako nangaaway, bait-bait ko nga, di ba? Bait-bait ko nga dito eh. Yes, Pangulong Duterte, nung panahon ni Pangulong Duterte, libre. O sa kanya may pa one pa. May bibili ka ng isang ticket. Tapos, ay nako, gamit ka yan sa SONA. Okay. Sabi ng isa, review nyo po yung inyong video. Birthday, meron pong supporter doon na narinig namin. Na supporter. Okay. I think nakita ko yon. I think yung, okay. Yeah, may nag-send nga sa akin. Nakilala ko na yung taong yon. Okay? Ang ibig niyang sabihin, talagang dapat doon, kami po yung sumuporta kay Bongbong. Okay? Hindi yung spy.
Okay, kinonfronta ko na siya. So wag na kayo mag-alala, hindi yun spy, hindi yun kalaban. Kasi hinahanap ko talaga, sabi ko ng ganun, sino kaya yun? Kasi madami, di ba doon? Sino kaya yun? Hindi siya spy, nagkamali lang siya ng litanya. Parang ako, na minsan yung mga sinasabi, nakukulangan ng words. Okay? So hindi yun siya. Pero meron akong hinahanap. Yung nagpapigil talaga sa amin. So okay na yun. Yung video na yun, dating supporter yun. Yun yung minimin niya. Oh. Sabi ko nga sa kanya, dapat siningil mo si Amy sa lahat ng hirap natin. Wala na yon. So, meron lang tayong isang hinahunting, yung kumumpas na magganon-ganon. Alright? Yun ang hinahunting natin. Kailangan natin malaman kung sino yon, ha? Pero yung narinig ninyo, hindi na po yun bongbong supporter. Okay, nakulangan lang ng words ang ating palangga. Pagpasensyahan kasi hinahanap ko talaga kagabi. Sabi ko, sino to? Diba, nag-send ako sa'yo, channel 167. Sabi ko, face reveal. So, syempre, alam mo naman ako, hindi po pwede yun sa grupo namin na may mga eksenang ganyan. So, hinahunting ko kung sino yon. Nahunting ko siya ng bonggang-bongga. Nakilala ko naman. Dati siya talagang supporter ni Bongbong. So, nakulangan lang siya ng words. Okay na yon. So, ang huntingin natin yung nagpa-examine ni Spokes Harry. Alright? Yes. Yos Vlog, thank you. Asa na si Kim? Okay, nasaan na kayo? Asa na si Makabayan? Asa na si Alvin? Asa na si Aldo? Akala ko ba may meeting? Wala kayo dito. Para tapusin na natin itong mga eksena natin. Diba? Para malaking grupo natin. Para happy tayo. Ako sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, wala akong kalaban dito mga palangga. Ang gusto ko lang talaga, sabi ko, kailangan malaman kung sinong kumumpas yan para i-ex ka. Kasi yung nag-ex, I don't think na gagawin niya yun kung walang kumumpas sa kanya. Kasi may nalaman kami talaga na meron talagang nagsabi baka mamaya, bangag yun, baka sili Satanas. Tignan natin. Michael King. Oy, Michael King, nasaan ka na? Ganda ng bike mo. Wala ka dito. Akala ko ba may meeting tayo? Tagal nyo. Yung bulalo, may sabaw pa. Okay. Silent supporter po. Okay. Yes. Sabi ni Maria Teresa. Alright. Charlene daw ang name. Sabi na. Ayaw mo na yon. Okay. Alin yon? Sino si Charlene? Yabo ng Vancouver? Okay. Michael King is watching. Ay, King, halika na. Yung nanonood ka pala dyan. Tagal-tagal mo. Halika na. Magbulalo na tayo. Para tulungan nyo kami magluto. Hindi ba kami tapos magluto? Nandito lang naman kami nag-aantay. Aha. Mukhang spy. I love you, all the 30 supporters. Wag naman po sanang magwatak-watak, sabi ni Ma'am Teresa. Walang magwawatak-watak. Believe me, walang magwawatak-watak. Ayun ay tampuhan lamang ng mga magkakapatid. Pero talagang kailangan malaman natin kung sino yung nag-utos. Alam nyo, kung nakikita nyo lang yung mga... Tsaka ito. Advice ko sa akin mga palangga. You have to be considerate. Yung mga supporters natin, hindi mga bata na 25 ang edad. We are like in our mid. 'Di ba? Yung iba sa atin may mga nararamdaman, merong arthritis, may heart problem. So we have to be considerate. Bigyan natin ng bonggang-bonggang introduction. Bonggang-bonggang pagmamahal. Huwag tayong filler. Kasi kung pwede magpilir-pilir na artista yon, ako yun. Pero hindi naman tayo artista, di ba? Yakapin natin ang ating mga elderly, yakapin natin ang ating mga kababayan na uhaw sa pagbangon o pagbabago ng Pilipinas. Kaya tayo nagsama-sama dito dahil naniniwala tayo na kapag ang ating Pangulong Duterte, ang ating Pangulong Duterte mapalaya natin at magkaroon tayo ng mga panibagong leaders na pwedeng i-apply yung ginawa ni Pangulong Duterte. Lahat naman tayo ganun eh. Pero ako serious sa totoong usapan. Nasasaktan kasi ako talaga pag may naririnig ako na Miss Maharlika, grabe naman, ginanito si nanay, ginanito si ganito, nagtanong lang kami, buisit ako sa ganyan. Ayoko ng ganyang ugali. Kasi kahit na hindi tayo Duterte supporters, kahit nga mga dilawan, na mga, na mga kung ano-ano mga sinasabi, pag nakikita kong personal yan, hindi ko yan inaaway.
niyayakap ko pa yan kasi isang Pilipino tayo, kahit na kayo, iba ang litanya ng buhay ninyo, iba ang sinusuportahan yung politiko, wag ganun. We have to bring PRRD home. So ipapakita natin, wag na po kayo panghinaan ha, diretso tayo, isa lang naman yung taong kumumpas na yon, ipaubaya mo na yan sa akin at pag nalaman ko talaga yon, yari yon. Okay? So we are for PRRD. O, tignan mo ito si Palangga. O, nasa Savyard, Jingin, Ayan, sabi niya, maayo kay nag-speak about the coming event. Thank you, Palangga. Dami. Tignan natin yung mga nagme-message sa atin. Ang dami nag-comment. Miss Marlica, 2 bus kami. 3 bus kami. We cannot do it alone. Diba? Huwag tayong, epal sa buhay. I cannot do it alone. Kailangan natin magsanib puwersa para sa mga bangag. Tignan natin. Dami ko pa nga dapat gawin sa buhay. Diyos ko po. I see. O, ayan. Yung Paris ko. O, mga palangga natin. Alright. Ang daming mga... Oy, Mark ng Dubai. O, pumunta na kayo dito. Bumalik na kayo dito. So, lahat ng mga event natin sa Independence Day, sana iisa na lang. Dito na lang tayo magsama-sama. And sabi ko nga, magsuot kayo ng Filipiniana, cultural outfit, igurot, bahag, kung ano yung presentation ninyo. We will give you recognition. Lahat natin i-recognize, lahat ng effort. Hindi po namin kayo itchapwera, hindi po ganon ang Maharlika at ang Hari Roque. Lahat gusto namin maging maayos dahil lahat ng ito hindi para sa amin, kundi para sa bayan natin. Right? From New Zealand, sabi ni Juvie, bring home our Tatay Digong. Then, eto pala, bigla ko naalala. Kasi naging traditional sa amin, kung natatandaan ninyo, kami ang, kunin ko na yung credit dahil may nagsabi naman din talaga sa akin. Nung pinopromote namin si Bangag, di ba? Si Bangag noon, talagang lagi kami may flaglets. Ang ganda-ganda pakinggan. Ay, ang ganda-gandang tignan. So, lahat ngayon, dapat mag-volunteer, umorder na kayo ng flaglets. Yung may kakayahan lang, kung may flaglets kayo, dalhin nyo na. Kasi, hawak tayo ng flaglets, dahil independence yun, ipakita natin sa buong mundo, yung ating puso, kakanta tayo ng Duterte pa rin, kakanta tayo ng nabudol, kakanta tayo ng 20 pesos ang kilo ng bigas, na tag 20 bigas, nasaan na. So lahat yun talagang isa sa buhay natin, ihampas natin sa mga bangag na tayo ay totoong united. Hindi tayo papayag na iisang tao ay sisirain ang ating nasimulan since 2015. Right? Kaya bring PRRD home. Nandito ba si Perlas? Oy, Perlas, nasaan ka? Sabi ni Diyos ko, June 12. Kakanta tayo ng kakanta tayo ng bangag-bangag. Yes, wag natin kalimutan ang bangag-bangag song. Maricel, basta ipa-finalize lang namin na. It's either